Magandang araw. Ako ay si Dr. April Peña-Florida-Minoya, isang Medical Officer 4 at Outpatient Supervisor Consultant sa National Center for Mental Health. Ang National Center for Mental Health Outpatient Section o mas kilala bilang NCMH-OPS ay nagsimula pa noong 1928. Ito ang pinakaabalang seksyon sa buong ospital dahil dito pupunta ang karamihan ng pasyente sa pang-araw-araw. For 2019, bago ang COVID-19 pandemic, mayroong total of 43,831 mentally ill patients ang napagsilbihan ng seksyon. Sa kasagsagan ng pandemic, 2020, bumaba ang OPS service users sa 20,790, mas mababa sa kalahati sa annual na total patient seen. Subalit, dahil na rin sa pagbaba ng census ng ating bansa when it comes to COVID at improving health and security, ay tumaas muli ang dami ng pasyente na natitignan. From January to November 2022, ang OPS ay nakakita na ng 50,736 patients. Ang outpatient section ay nahati sa 4 services. Una, ang adult outpatient section na tumitingin sa mga pasyente edad 19 years old to 59 years old. Pangalawa, ang child and adolescent section para sa 18 years old and below. Pangatlo, ang aged care and wellness unit or geriatrics section para sa mga 60 years old pataas. At pang-apat, ang neurology section para sa mga mentally ill patients na mayroon ding neurologic concerns o mga sakit. Mayroon pang 2 special outpatient sections para sa mga cases with special concerns, tulad ng mga pasyente na may kasong legal. Ang una ay ang Women and Children Protection Unit or WCPU para sa mga babae at bata na nakakaranas ng physical, emotional, or psychological abuse. Ang pangalawa ay ang Pavilion 4 Forensic Section para sa mga adult patients na ipinalaga ng batas o ng korte para sa psychiatric evaluation, lalaki man o babae. Para sa usaping ito, ang pag-uusapan lamang natin ay ang OPS Adult Section. Sa kasalukuyan, ang NCMH Adult OPS ay may 3 services. Una, ang e-consultation o ang online consultation na naglalayong tumingin, gumamot at pangasiwaan ang mga pangangailangan ng first time o mga bagong pasyente ng ospital through online platform. Pangalawa, ang face-to-face consultation na tumitingin naman sa parehong schedule and walk-in patients, first time man o follow-up. Huli, ang refill of medication program or ROM para sa mga matagal na o chronic patients na nagme-maintain na lang ng kanilang mga gamot. Ang mga procedures for the adult outpatient services ay ang mga sumusunod. Number 1, para sa e-konsultasyon, ang pasyente o kamag-anak ng pasyente ay kailangang kumpletuhin ang isang form na nagtatanong ng mga basic at important information tungkol sa pasyente via link sa Google. Ang link para sa form na ito ay makikita sa NCMH Outpatient and NCMH PHU Link Facebook page. Pindutin lamang ang link na ito. Pag natapos na ang form at nasumite, ay i-schedule na ng OPS staff ang pasyente para sa isang konsultasyon. Isang email ang matatanggap ng pasyente na naglalaman ng araw at ng oras kasama ang pangalan ng doktor na titingin. Ang email na ito ay naglalaman din ng impormasyon kung paano ma-access at gagamitin ang DocsyMe, isang video call platform kung saan magaganap ang pagkonsulta. The consultation will last around 30 to 45 minutes. Pagkatapos, ang reseta ay pwedeng ibigay sa pasyente through email o personal na kukunin sa ospital kung ano man ang preference ng pasyente. Ang mga susunod na konsultasyon o follow-ups ay gagawin na face-to-face. Pag ang pasyente ay hindi dumating ng 10 to 15 minutes mula sa itinakdang oras,
ay automatic ikakansela na ang appointment at kakailanganin nila bumalik sa step 1 para makapagpa-schedule sa e-consultation. Pangalawa, para sa face-to-face, ang pasyente at ang kamag-anak na kasama kung meron man ay kailangang dumaan muna sa triage na makikita pagpasok ng main gate. Kailangan nila gawin ang health declaration form. Pagkatapos ay kailangan nilang mag-register sa Pavilion 2 Records Section. Para sa mga bagong pasyente, ang sociological data form ay kailangang kumpletuhin. Makukuha ito sa registration table sa Pavilion 2. Pagkatapos ay bibigyan ang pasyente ng hospital card ng record section. Para sa follow-up patients, ang pasyente ay ipapakita ang kanyang hospital card sa record section at ang kanyang physical chart ay may pila o kaya naman ay ilalagay sa Electronic Medical Records o EMR. Pagkatapos ng medical record section, ang pasyente at kamag-anak ay mananatili sa designated waiting area hanggang tawagin ng assigned resident doctor na titingin sa kanya. Ang doktor ang magbibigay ng prescription at mag-order ng ibang request ng pasyente sa chart. Pangatlo, para sa refill of medication or RRM program, ang pasyente ay kailangan magkaroon ng mga sumusunod na criteria para ma-enroll. Number 1, ang pasyente ay kailangan classified as chronic patient o nagpapatingin sa OPS ng minimum na 1 taon. Number 2, regular ang follow-up consultations sa loob ng 1 taon. Number 3, walang sintomas at maayos ang pag-inom ng gamot ng pasyente. Number 4, ang pasyente at kamag-anak ay parehong walang complaints sa kondisyon ng pasyente. Ang pasyente ay hindi maaaring sumailalim sa ROM program kung number 1, may sintomas, sumpong o unstable. Number 2, matagal na hindi nagpapakonsulta o hindi pumupunta sa itinalagang tamang oras ng pagpapakonsulta. Number 3, na-admit o nadala sa emergency room sa loob ng nakalipas na 1 taon. Number 4, may binago sa gamot o kailangang i-adjust ang dami ng gamot. Ang mga pasyente na nakapasok sa refill of medication o ROM program ay lalagda sa isang informed consent kasama ang kanilang itinalaga na katawan o representative na ideally ay isang kamag-anak. Ang representative na ito ay maaaring kunin ang reseta on behalf of the patient sa itinakdang panahon ng follow-up. Ang pasyente naman ay maaaring magpakita na lamang for check-up every 6 months o twice a year. Pag nakapasok sa programang ito, ay susundin ng representative ang steps na sinabi kanina para makakuha ng reseta. Pagpunta sa medical record section, ay ipapakita nila ang hospital card ng pasyente at idideklarara na sila ay for ROM. Pagkatapos ay maghihintay sa designated waiting area habang ang physical chart naman o ang kanilang electronic medical record or EMR ay ipipila sa doktor na gagawa ng panibagong reseta. Pag mayroon ng bagong reseta, ay dadalhin ito ng nurse sa representative, kalakip ang iba pang instructions as advised by the doctor. Mga requirements sa pagpapatingin sa adult OPS. Bukod sa mismong pasyente, except for the ROM, walang ibang requirements sa pagpapatingin sa SNH adult OPS. Subalit, mahalagang dalhin ang hospital card ng pasyente for patient verification purposes. Kung magre-request ng ibang documents galing sa OPS, ay may mga guidelines na kailangan sundin. Para makakuha ng medical certificate na gagamitin para sa medical assistance, PWD-ID, vaccination purposes at iba pa, o kaya naman medical abstract na gagamitin para sa SSS, GSIS, PAG-IBIG, at insurance purposes as beneficiaries, fit to work purposes, back to school, fit to travel, at iba pang DSWD requests, ang guidelines ay ang mga sumusunod. Para sa mga bagong pasyente, 3 magkakasunod na consultation na may pagitan ng 1 buwan
ay kailangan para magkaroon ng isang solido o definitive diagnosis. Para sa mga matagal ng pasyente, dapat ay mayroon na regular na consultation sa nakalipas na 6 na buwan. Ang mga dokumento na ito ay makuha sa mismong araw o di naman ay within 1 to 2 working days. Para sa mga dokumento na nangangailangan ng psychological exam, tulad ng fitness purposes, 1 buwan pagkatapos ng scheduled psychological test ay ang estimated time ng pag-claim ng nasabing document. Maaaring makakuha ng Certificate of Consultation or Proof of Consultation sa mismong araw ng pagkonsulta. Ang medical certificate, medical abstract, o Certificate of Consultation ay maaari lamang makuha sa face-to-face consultation. Pwede itong i-request sa doktor habang nagpapakonsulta. Mahalagang malaman na ang registration sa adult OPS ay nagsisimula ng 7 a.m. hanggang 4 p.m. Ngunit bukas ang OPS from 8 a.m. to 5 p.m. Ang SMH adult OPS ay bukas ng weekdays lamang. Ngunit sarado ito pag holidays. Ang mga scheduled patients ay binibigyan ng priority at ang mga hindi dumadating sa itinakdang oras ay hinuhuli. Iba naman ang pila para sa mga bagong pasyente at galing sa online o e-konsultasyon. Ang kalimitang dami ng pasyente o SIN per day sa face-to-face lamang ay umaabot ng 200 plus. Inaabsuduhan ang lahat na dumating ng maaga. Dahil sa dami ng pasyente, ang tagal ng paghihintay ay hindi magagarantiya. Kaya magandang magdala ng pagkain o light snacks tulad ng tinapay o biscuits at inumin. Maganda rin magdala ng payong para sa pabago-bagong panahon. Muli, ang limitasyon sa OPS ay ang mga pasyente na may court cases at ang mga nangangailangan ng legal documentation tulad ng custody, adoption, for immigration purposes o political asylum ay hindi titignan sa adult outpatient section, pero lamang kung ito ay pinalaga ng medical center chief or head of section. Ang mga pasyente na may severe or life-threatening physical illnesses o doong mga nangangailangan ng specialized management ay hindi maaaring matignan sa outpatient. Ang health education ay ibibigay din sa mga pasyente at kamag-anak na naghihintay sa waiting area ng OPS. Para sa mga frequently asked questions, may bayad ba ang serbisyo ng OPS? Lahat ng serbisyo ng OPS ay free of charge sa kasalukuyang panahon. Ang hospital card for first-time patients ay libre rin, ngunit ang mga pasyente na gustong magkaroon ng panibagong hospital card o yung mga nawala ay kakailanganin magbayad ng at least 10 pesos. Ang mga pasyente ay pwede rin maka-avail of the free medications na ina-offer ng Malasakit Center inside the hospital. At mga hindi naman available sa Malasakit Center ay maaaring available naman sa DOH Medical Assistance Program or MAP sa ating pharmacy. The price of psychiatric medications ay mas mababa din ang kanilang presyo sa loob ng SMH pharmacy kung ikukumpara naman sa regular drugstores. Ang consultation services ng outpatient section ay by walk-in or scheduled services lamang. Ang teleconsult o consultation over the phone ay itinigil na noong July 2022 at hindi na available sa kasalukuyang panahon. Ang contact details ng SMH Adult Outpatient ay 8531-9001, local 290 or 1200. Para naman sa mga naka-Globe subscribers, 0995-412-4522. At sa Smart subscribers, 0999-396-3418. Ang email address naman ay ops-adult@ncmh.gov.ph.
Maaari kayong magpadala ng inyong mga tanong sa mga naturang contact details. Maraming salamat!